ka-clear, this is definitely a breaking news. Okay, unahin muna natin to dahil kapapasok lamang po nito at tayo din po ay tinawagan ng Pangulo patungkol po dito. At ito lamang po ang ating i-report sa ngayon, mga ka-clear. Okay? Siguro nakita nyo na rin po sa post ng ating Pangulo. Nahuli na po si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Okay? We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. So nahuli na po si Zaldico, mga ka-clear. At so hindi po tayo makakapagbigay ng anumang additional information dahil sa inaayos pa po ang mga dokumento para po makabalik dito si Zaldico. Binigyan ko lang po kayo ng update dahil yan po ang kalalabas pa lamang po siguro mga kapapasa pa lamang po sa atin ng mga 10 minutes ago. At si Pangulo po ang una nagbalita. Yan. At kaya ibinigay na rin po natin sa media ang patungkol dito sa pagkakahuli po kay Zaldico. Yan po, lumalabas dito na siya ay nakadetine, no? Sa Prague dahil nga siya ay kumbaga bumiyahe, no? Bumiyahe patungong Czech Republic na without proper documentation. Alam naman natin kasi, mga ka-clear, na siya ay wala ng passport. Okay? Cancel po kasi ang passport ni Zaldico. Pakita ko lang po, Okay. Okay, pakita lang po natin. Yon, ito po, Napakita ko po para po may konteksto po yung sinasabi na without proper documentation. Yan. December 10, 2025, Zaldico's passport canceled. As of, Pangulo din po ang nag-report, ang nagbigay sa atin ng informasyon na yan, December 10, 2025, ang kanyang passport. I can report to you that Zaldico's passport has been canceled. That's why I have instructed the Department of Foreign Affairs as well as the PNP to coordinate with our embassies in various countries to ensure that the person we are pursuing cannot hide there. And if he goes there, he will be reported to us so that we can bring him back to the Philippines. Marcos continued. So yan po ang huling report ni Pangulo patungkol po kay Zaldico, December 10. At ngayon po, ang sumunod niyang report, ang sumunod niya pong pag-update, ay nahuli na nga po si Zaldico. Yan po, dahil nga tumatawid papuntang Czech Republic without proper documentation. Kaya po, nasa kamay po siya ngayon ng Czech authorities. Okay, so, ayan, maliwanag naman po na tayo po ay nakikipag-coordinate. Yan po ang sinasabi ng ating Pangulo. Nakikipag-coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod. At ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon, mga clear. So medyo yan lang po, no? Kasi wala po tayo maidadagdag sa ngayon. Supposed to be ang una nating ulat. Kaya nga, nakita niyo naman, mga clear, ang una kong topic supposed to be ay kay VP Sara patungkol sa sobrang niyang pagkagalit, di ba? Dahil nga doon sa medyo na issue sa kanya, ang kanyang class standing. Pero anyway, inuna ko na to dahil kapapasok-pasokan. Ayan po, just now, sabi nga sa inyo, pinasok ko po agad ito, siguro mga 10 minutes lang ang pagitan at ibinigay ko na po sa inyo. Hindi pa po lahat ng mga kababayan natin ay alam itong iniulat ng Pangulo sa atin. Okay, ulitin natin po nahuli na po si Zaldico at siya po ay nakadetine sa Prague, no? Matapos siyang tumawid, no, dito sa Czech Republic nang walang proper documentation. Ipinakita ko po sa inyo bakit walang proper documentation dahil ang kanyang passport ay canceled na sa ginawang ulat po ng Pangulo noong December 10, 2025. Okay? So, yan lang po ang update natin. Nakita po natin, hindi po totoo ang mga balita na kinakalimutan na daw ng Pangulo ang flood control projects. Diba? Nakita niyo po, mga fake news na nagkalat. So, kung na tayo matiwala dyan, nakikita po natin kung paano nagtatrabaho ang gobyerno. At nakikita po natin na talaga po, di ba, sabi nga po ni, pangalan nito, ni Baste, na itong pagpapaimbestiga daw ng Pangulo ay self-destruction. Hindi po magiging self-destruction kung itinatama ang mali. Ang lahat ng pagpapaimbestiga ito ay para maituwid kung sino ang may
may pagkakasala, dapat po na managot. At isa po ito. Kaya kita po natin ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho, hindi lamang po nakatutok ang Pangulo sa epekto ng krisis sa Middle East. Nandiyan pa rin po ang pagpapaangat sa ekonomiya, kasama na po yan. And of course, mapanagot ang dapat na mapanagot. Wala pong diversionary tactic ditong ginagawa. Lahat po ito ay tinututukan ng ating Pangulo. Naiba na ang headline. Yun na. Oo, naiba na bigla, di ba? So, pangalawa na yon, yung kanina kong headline, iba na. Pangalawa na natin topic, yung biglaan. Nakita nyo naman mga klit, kanina pa lamang po ay nakita nyo, iba yung topic natin. Pero sabi ko sa inyo, kung pupuntahan nyo po ang Facebook po, account ni Pangulong Marcos Jr., ayan, doon sa pangalang Bongbong Marcos, ng ating Pangulo, mga ano lang po ito pinasok, siguro mga bago mag 10 o'clock. Bago mag 10 o'clock. Opo, kakaano lang po sa atin, kaka-update lang po sa atin. Kaya minabuti ko na rin po na matapos natin ma-update ang MPC, ang media, ay pumasok na po ako dito at pinalitan ko po yung topic natin at ibinalita ko po sa inyo na nahuli na po si Zaldico. Yan. Okay, so siguro maliban sa iba, maliban sa media mga clear, hindi ko rin po alam kung nauna pa sila mag-post pero nauna na po tayo magbalita dito matapos pong ibalita ni Pangulo itong pagkakahuli kay Zaldico. Baka nga nauna pa tayo sa iba. Pero syempre, inunan po na informasyon ang mga media. And then after that, after na i-post ko rin po sa kanila at na-inform sila, diretso na po ako. Ganun diretso dito sa ating YouTube channel para kayo na rin po mga ka-clear at ang mga sumusubaybay sa atin dito sa ating YouTube channel ay ma-inform po ng pinakahuling pangyayari dito kay Zaldico. Ulitin po natin, si Zaldico po, doon sa bagong pasok po dito, si Zaldico po, cancel na po kasi ang passport niyan. Kaya pag alam po natin, pag cancel po ang passport, medyo nawawalan sila ng chance na umikot-ikot. Kahit sabihin natin na Schengen, ito yan Schengen, or Schengen visa. Yan, kung ano man ang pagkakapronounce niyan, mga yan. Di ba, minsan train lang yan. Hindi talaga minsan hinahanapan ng passport. Pero, siguro nagkataon, mga ka-clear, sabi nga nila God works in a very mysterious ways, di ba? Di ba? So may mga pagkakataon na talagang siguro kung kailangan talagang merong mapanagot, magkakaroon ng dahilan para masukol ang mga dapat na managot. Well anyway, mga clear, ito lang din sa atin tayo bilang mga ka-clear at nag-aaral tayo ng mga proseso. Ayaw naman din natin na mahusgahan ang sinuman, di ba? Nang hindi pa sila nalilitis ng korte. Hayaan natin sila, kung meron naman silang depensa, di hayaan nila. Hayaan natin silang magsabi ng kanilang kwento. Diba? Pero syempre, kwento na maaari silang makross-examine. Hindi pwedeng kwento lang para makapagturo tapos walang mga resibo. So ayan mga clear, no? So pinaka-latest po natin, muli, nahuli na po si Zaldico.